Hindi na po bago sa Pilipinas ang issue ng child labor. Base sa huling survey, higit 5 milyon na bata ang manggagawa na ngayon. Ang bago ay ang plano ng Labor Department na maalis sila rito sa loob ng 3 taon. Grade 5 na si Joel pero para magkaroon ng pambaon sa eskwela, kailangan muna niyang magbenta ng pranela. Para po pambaon ko. Sino nagsabi? Papa po, tsaka si mama. Nak, magtinda ka para may pambaon ka. Tsaka may pangalmusal ka. Plano ng Department of Labor and Employment na bigyan ng kabuhay ng mga gaya ng magulang ni Joel para sila na ang gumastos sa pagpapaaral ng bata. Sa survey kasi ng NSO ngayong taon, nasa 5 milyon o isa sa bawat 6 na kabataang Pilipino ang napipilitang magtrabaho. Higit 3 milyon sa kanila full-time sa trabaho at hindi kasing swerte ni Joel na nakakapag-aral pa. Target ng DOLE gawing child labor-free ang Pilipinas sa taong 2015. Una sa kanilang plano ay pabalikin sa eskwela ang mga batang manggagawa. On freedom from labor to allow children to attend school and perform well. So doon po nakaangkla itong ating po mga programa. Sa mga batang ulila na, ilalagak sila sa mga pribadong institusyon na kaya silang kupkupin at pag-aralin. Babala naman ng DOLE, posibleng makasuhan ng employer na lalabag sa anti-child labor law. Bukod sa ipapasara ang kanilang kumpanya, pagmumultahin din sila ng 1 milyong piso at may kulong pa na hanggang 20 taon. Pati mga magulang na pinipilit ang kanilang mga anak na magtrabaho, posibleng magmulta ng 10 hanggang 100,000 piso at makulong ng 30 araw hanggang 1 taon. Zai Feniza, News 5. Sinisikap ng mga otoridad na kilalanin ang mga suspect sa holdapan sa Robinsons Metro East noong Biyernes gamit ang kuha ng CCTV. Pinag-aaralan na rin po ngayon ng mga pulis kung may pagkukulang ba ang mga sikyo ng mall. Sa kuwang ito ng CCTV ng Robinsons Metro East noong Biyernes, kita ang lalaking nakaputi at nakasombrero na nagbabayad sa counter. Paniwala ng mga pulis, siya ang lookout na sumenya sa mga kasabwat na pumasok na sa mall para mang-hold up. Sa isa pang anggulo, pumasok ang lalaking ito sa basement entrance ng mall. Kapansin-pansin ang paghawak niya sa bulsa na pinaniniwala ang may baril. Isa-isa na rin pumasok ang 3 pang lalaki na nakahawak din sa bulsa. Pagkalipas ng 20 minuto, makikita na ang pagbagsak sa sahig ng nabaril na gwardiya na umaalalay sa bank teller. Tinangay ng mga suspect ang bag na may lamang higit kalahating milyong piso na ihahatid sana ng teller sa armored vehicle. Hagip din sa video ang nabaril na gwardiya na inaalalayan pa ng isang CQ. Isa-isa nang lumabas ang mga suspect sa supermarket papuntang car park. Pero kahit may CCTV video, pahirapan daw ang pagkilala sa 5 suspect. Hindi rin maganda yung pagkakalagay dahil malabo yung buha at saka against the light may isang maliwanag na ilaw. Nagkokontra sila. Sumasailalim na sa video enhancement ang kuha ng CCTV. Posible namang managot ang security agency ng mall na Core Security Agency. Nakakapagtaka raw kasi kung bakit binuksan ng gwardiya ang pintuan sa basement bago lumabas ang mga suspect. Hindi rin daw pinaputokan ng mga hold-upper na umeeskapo. Hindi naman siya suspect kasi siya yung gwardiya doon and we are looking at all angles nga na. Depensa raw ng CQ, binuksan niya ang pinto dahil may mga papasok na pushcarts. Hindi naman sumasagot sa aming tawag ang security agency. Hinala ng mga pulis, ang grupo ring ito ang nang hold up sa Robinsons Galleria noong March 29 dahil sa parehong estilo nila ng pagnanakaw. Gerard Garcia, News 5. Narito ang mga kakaiba naming video ngayong gabi. Tampok sa YouTube ang patintero na isang aso at isang alimango sa South Carolina, USA. Natuwa kasi ang Dachshund puppy na si Madeline sa nakitang Holly's Ghost Crab sa beach. Yun ang tawag doon. Noong una, sinundan-sundan lang ng aso ang alimango na yan. Ano po? Pero maya-maya na-excite na po yung aso at tinarangan na ang daan noong crab. Ano? Nairita na tuloy ang alimango at kinangat na mga sipit nito. No? Nagbabanta. At sa huli, nakatakas din ang alimango nang dalhin niya o dalhin siya ng mga alon na yan na nakikita nyo ngayon. Bukas sa na iba pang kakaibang videos dito lang po sa Wi-Fi. At yan ang kalahating oras sa mga balitang dapat malaman ng bawat Pilipino. Ako si Joey Francisco. Dahil ang balitang ito tungkol sa iyo at para sa iyo. Ako po si Cherry Mercado. Saan man, kailanman kapatid. Ako po si Paolo Bejones at ito ang Pilipinas News. Up next na po ang Journal at pagkatapos yan live ang Juicy. Magandang umaga.
Ang susunod na programa ay rated PG, patnubay at